Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay masaya sapagkat tayo po ay nagkakatipon sa gitna ng Panginoon at dahil sa ating harapan ay kasama natin ang milagrosong imahe ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Tignan nyo nga po ang inyong katabi. Maganda po ba? Ano po? Maganda. Ano po ang dahilan ng kaniyang kagandahan? Dahil ba bagong reband? Malapit na po ang Pasko. May mga promo sa salon, ano? Mga mothers. Marami magpapariband dito. Dahil ba pantay ang kanyang kilay? Tignan nyo nga po kung pantay ang kilay ng inyong katabi. O dahil maganda ang kanyang suot o ang kaniyang gupit. Ano ang ikinaganda ng iyong katabi? Ano ang ikinaganda mo? Bakit po ito sinasabi sa inyo? Sa unang pagbasa, sinabi doon sa aklat ng karunungan ni Solomon na napakahangal daw ng mga tao dahil hindi sila nakakakilala sa Diyos. Bakit daw po? Sapagkat nakikita daw po nila ng kanilang mga mata ang ganda ng mga nilikha sa mundo, pero hindi nila nakikita ang Diyos na gumawa at lumikha ng mga bagay na ito na kanilang nakikita ng mga mata nila. Pinag-aaralan daw po nila, sabi sa pagbasa kanina, pinag-aaralan daw po nila ang mga nilikhang bagay tulad ng apoy, ang mabilis na hangin sa himpapawid, ang unos, ang mga bagyo, ang mga bituin sa langit na naglalayag, ang rumaragasang tubig at ang mga bituin sa kalangitan. Pero hindi po nila kinikilala ang Diyos na lumalang sa mga magagandang bagay na kanilang nakikita sa mundo. At dahil daw po sa sobrang kagandahan ng mga bagay na ito, ay itinuturing na raw po ng mga tao na Diyos ang kanilang mga nakikitang magagandang bagay. Parang yung nanliligaw po sa'yo ngayon, o yung asawa mo nung nanliligaw pa siya sa'yo, sinabihan ka ba ng ganito? Ikaw ang Diyosa ng kagandahan. Diba? Nung umulan ng kagandahan, sinalo mo lahat. Diba? Naniwala naman po kayo. Diba? Sinamba ka niya dahil sa iyong kagandahang taglay. Nang humaling siya sa iyong kagandahan. Yun po ang sinasabi sa aklat ng karunungan. Ang mata ng mga tao nang humaling sa napakagandang bagay na nilikha ng Diyos at hindi nila nakita ang Diyos na lumikha sa magagandang bagay na ito. Kaya nga naman, sinamba po nila ang mga nilikhang bagay. And so, human eyes fail to perceive that the beauty of creation is only a mere reflection of the infinite beauty of the Creator. Madalas daw po ay nakakaligtaan ng tao na ang ganda ng mga bagay dito sa mundo ay sumasalamin lamang sa kagandahan ng Diyos na lumikha sa kanila. At upang tayo po ay iligtas sa pagkahumaling sa magagandang bagay dito sa mundo na lumilipas at hindi natin namamalayan ay sinasamba na pala natin at pinapanginoon na pala natin. Nung sumapit po ang takdang panahon, ipinakita ng Diyos ang kanyang mukha na ubod ng ganda. Pinakita ng lumikha na ito ang kanyang mukha na saksakan ng ganda. Ang kagandahang ito na hindi lumilipas. Ang gandang sinauna, pero palaging sariwa. Ang kagandahang ito ng mukha ng Diyos ay nakita natin sa mukha ni Kristo. Sa mukha ng poong Jesus Nazareno. Amen.
Kaya naman, pagmasdan mo ang napakagandang mukha ng Diyos sa mukha ni Jesus Nazareno. Namnamin mo ang kagandahan ng lumikha sa iyo sa mukha ni Kristo na taga Nazaret. At kung lalapit po tayo kay Jesus Nazareno, titignan po natin ang kanyang imahe mamaya, mapagtatanto mo na ang kanyang ganda ay mas nagningning nung kanyang binata ang krus hanggang Kalbaryo. Nung kanyang hinayaang ipako ang kanyang sarili doon, nung nakita natin na siya ay nakabayubay sa krus doon sa bundok ng Kalbaryo, mas nagningning po ang kagandahang ito ng Diyos sa muka ni Kristo. Ang kagandahan ng pag-ibig ng Diyos ni Jesus ay nakita natin walang iba kundi doon sa krus po. Ito'y sobrang ganda. Ito'y ubod ng ganda. To the point po na magpasa hanggang ngayon, 2,000 taon na ang nakakaraan. Magpasa hanggang ngayon, ang bawat mata na napapatingin sa kanyang mukha at makakasalat ng mga butas na kamay, paa at tagiliran ni Kristo, at ang mga taong mauunawaan kung bakit niya ginawa ito ay malaunan mapapamahal sa Kanya. Mga kapatid, tignan niyo po ang inyong katabi. Ulit. Maganda po ba? Maganda ka sapagkat ang iyong mukha ay nilikha ayon sa kawangis ng mukha ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ang ganda mo, ang pogi mo, at tunay nga po na tayo ay mas gaganda pa kung tumutulad tayo kay Jesus Nazareno na marunong magmahal, na marunong magsakripisyo. Tunay ang kagandahang taglay mo kung tumutulad ka kay Jesus na nagpapatuloy magmahal kahit na sa gitna ng kahirapan. Nagpapatuloy tumibok ang puso sa kanyang minamahal kahit na sa gitna ng kagipitan. Amen. Parang ganito po yan. Ang mga nanay po dito, ang mga tatay po dito sa inyo, tunay kayong maganda sa inyong mga anak dahil sa inyong ipinamalas na pagmamahal at kabutihan sa kanila nung sila ay bata pa at magpasa hanggang ngayon. At ang inyong kagandahan ay hindi lilipas sa kanila. Hindi lilipas ang inyong kapugian at kagandahan sa kanilang paningin na inyong mga anak, na inyong mga apo. Nangalubot na ang mukha nyo, maganda pa rin kayo sa kanila. Lawlaw na ang bisig nyo, maganda pa rin kayo sa kanila. Pumuti man ang buhok mo o naging tattoo man ang iyong kilay ngayon, pero sa kanilang mga mata, maganda at pogi pa rin kayo. Bakit? Sapagkat hindi nila makakalimutan ang inyong kagandahang loob sa pamamagitan ng pagpapamalas ng inyong pagmamahal sa kanila nung sila ay bata pa, nung sila ay nangangailangan. At palagi po nila itong maaalala at sa bawat pagsasariwa, sa tuwing maaalala nila ang inyong kabutihang loob sa kanila at pagmamahal, ay mas mamahalin pa nila kayo kahit na kayo ay lumisan na sa mundong ito. Ito po ang dala ng imahe ng poong Jesus Nazareno. Ipakita po sa atin ang kagandahan ng mukha at pag-ibig ng Diyos na lumikha. Nang sa gayon, tayo po na nakakakita, tayo po na nakakaalala, tayo po na lubos na nakakaunawa sa kanyang ginawang pagsasakripisyo doon sa Kalbaryo para sa ating kaligtasan, ay mas mapamahal pa sa Diyos na ang pangalan ay Jesus Nazareno.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, maraming salamat po sa pagparito ng inyong banal na imahe sa bayan ng Aliaga. Minarapat mong ipakitang muli sa amin ang magandang mukha ng pag-ibig ng Diyos na lumikha sa amin, upang kami ay hindi na muling manghumaling sa lumilipas na ganda ng mundo. Sa halip, maging mga tao kaming nahuhulog sa iyong kagandahang taglay na aming nakita nung binata mo at dinala mo ang krus. Amen.